lifestyles, di ba? Meron doon. So, nakaalala, sino pa dyan makaalala, di ba? Yung meron siyang yes or yes. Yun. Isa itong edification. And this is, ito yung isa sa mga cultures natin na very complicated kasi nahihirapan ang ibang mga distributors dito. And kahit na yung mga matagal na dito nahihirapan sa itong edification. So, raise your hand daw, or comment down below kung sino ang nahihirapan ng edification yung sa mga luma. Even yung mga bago, ano ba yung edification? So, let me start with, okay, si Julie, nahirapan sa si Ma'am Rachel, of course, kaya nga, nung sinamahan ko siya sa, sa Maynila, yun, iba talaga, kasi kami dalawa ni Jo Valero, nagsama sinamahan ko siya, kahapon, sinamahan ko siya, and alam niya naman si Jo Valero, no, matagal na siya dito sa Lifestyles, kaya yung namin, yung team na, yung kaming dalawa, napakaganda ng result, kasi napaka-negative ng sabi niya, ay wala kaming pera, because alam ni Jo anong gagawin. Pagdating ko, galing ako sa sasakyan, na-edify na niya ako, ginawa niya yung wala pa ako, sabi ko sa kanya, i-present ko muna yung product, and pagdating ko, nag-stop ka agad siya, sabi niya, ay ma'am, ito pala, so nung kinausap ko na, wala talagang pera, hindi mapika, pero dahil sa ni Jo Valero, yung skills niya to edify the upline, ang pag-edify kasi ng upline or your business partner is not only through sa words but also through actions. Diba? Through gesture. Sabi niya, ma'am, dito ka upo. May ready na talaga na upuan. Kaya lahat ng sasabihan ko, yes ma'am na lang sila. And ang maganda niya, babalik kami sa Monday kasi yun, Jo, magbenta sila ng alahas, or sabi ko nag-demand ako kasi ako din being yung upline na kasama ni Jo, tumuas yung moral ko sa treatment ni Jo Valero sa akin kasi meron siyang team, kaya sabi ko maghiram ka ng credit card sa mga anak mo. Nag-iwan ako ng ganyan, tapos si Jo na naman, yes, sir, gano'n diba? So, let me start with, yan? Okay, down. So, okay, may operator ako, si Arnel Garnes. Power of ABC rule. So, next na naman is, yan? ABC. So, ang definition of ABC, yung si A? Siya yung, ang sabi dito si upline, sabi nila si upline, ay iba na palang spelling ngayon ng upline, ma'am, A. Hindi yan siya upline na letter A, ha? Ang tawag niya si advisor. Sino yung sa letter A, ha? Sino yan? Take note kayo dyan, please. A stands for all uplines. Then pwede din cross lines. Hi, Eddie Bell. From Visayas, North Cotabato. Tinuruan ko siya na si Ma'am Edibet talagang siya, fast learner. Kaya ako na-challenge ako, grabe ako kung research kagabi, anong oras na ako, ni-research ko lang ito, gusto ko ma-deliver ko ng maganda sa inyo. Sabi ko nga kay Ma'am Irene kanina, Regional Director Irene Kuwamag, sabi ko, kaya pala, mas natututo yung mag-workshop kasi nag-study ako kagabi, tapos ngayon na naman i-deliver ko sa inyo, di ba? So, ang advisor is all uplines, cross lines, even the office, pwede pala siya si A, the management, yung corporate natin, di ba yung manuals natin, yung trainings natin, pwede natin siya si advisor, siya si A. Yung natin, yung result natin, yung big time family natin, lifestyles family natin. Diba? Ano pa? So, sino naman si letter B? Sa letter B, siya yung
meaning next time na naman mag-ABC rule din tayo, pero not sa edification, para mas madaling ma-remember. So, ang bridge is you, ikaw, yung nagdala, yung mismo, basta yung biga si B, ikaw, isipin mo ikaw yun. So, sino naman si C? Sino si C? Siya yung customer natin or yung clients natin or yung downlines natin or yung prospect natin or yung leader natin. Intindihin natin ha. A, B, C. Si A at saka si B magkakilala. Yes or yes? Thumbs up. Di ba magkakilala? Si B at saka si C magkakilala. Yes or yes? Pero si A at saka si C hindi sila magkakilala. Ha? Tandaan nyo yan? Because, ikaw nga, dahil mo nga sa prospect yung si customer, ay si pwede yan din yung di ba, yung prospects natin. Okay, next na naman, ano ito? Next is, why do we need ABC? Bakit kailangan pang we need ABC? Because when your C is close to you or too much familiarity. Example, loved ones mo, friends, relatives, colleagues. Yung sabi ko nga, di ba, pag mag-start tayo dito, yung natin, di ba, first natin ng mga prospects are warm markets. Meaning, yung mga natin, yung auntie natin, di ba, classmates natin noon, di ba, pagtatawanan lang tayo kasi nakita nila tayo, lalo na yung mga tita natin, nakita nila tayo, maliit pa tayo, di ba? Yung maliit pa tayo, tayo, parang walang alam sa mundo. So, akala din nila, paglaki natin, ganun pa rin tayo. Diba, too much familiarity, close na friends, hindi masyado yan siya naniniwala sa iyo. Kaya we need third party. So, nakasabi dito, no man is a prophet in his own land. Kaya kailangan natin ng third party. Tama ba? Diba, Jesus Christ? Naniwala yung hindi niya kalugar, naniwala sa kanya, yung taga Nazareth, hindi siya pinaniwalaan. Kaya pinalayas pa siya sa Nazareth, di ba? So ano pa? Next is, why do we need ABC? Because, yan. Ano ba yan? Hindi ko makita. The effectivity or the synergy or the matching story. So ano yan? Kailangan din natin. Di ba sabi ko, si A pwede din maging crossline, maging crossline. Kasi pag ang prospect natin, kung si C is a teacher, tapos yung crossline natin is a teacher, pwede natin silang ipakausap sa isa't isa. No? Para magamit na natin the effectivity of teamwork or synergy or matching story. Diba? Kagaya ko, meron akong prospect noon na nurse, syempre, ipakiusap ko kay Ma'am Philly. Diba? Kahit na downline ko si Ma'am Philly, pero pwede ko siyang gamitin. Pwede pala maging kahit na downline ko si Ma'am Philly. Because on that scenario, hindi siya yung downline ko, kundi siya yung ipamirroring ko sa prospect ko. So, next, ano naman? How to be an effective A. Sino man si A? Magiging upline kayo ha, magiging advisor din kayo, kung maglapit sa inyo na crossline, tapos sabi niya, ipakiusap kita sa prospect ko, ma'am, alam niyo ang gagawin niyo, yes or yes? So, how to be an effective A? Internalize the company, the products, the marketing plan, and the management or the corporate. So, kailangan kailangan nating pag-aralan. Ay, ma'am, wala pa naman akong downlines ngayon. Please, hindi natin alam, baka bukas magka-downline ka na. Hindi mo alam yung gagawin mo. Kaya pag-aralan mo na, kaya nandito tayo sa lifestyles, kasi we'll expect na meron na tayong mga downlines. Even me, hindi ko alam kung sino yung mga downlines ko. Hindi nakasulat doon sa application form ko yung pagpasok ko na magkakilala kami ni Rachel, na magkakilala kami ni Julie, kami ni Jo Valero. Kasi you are all, may iba lang kay Arnel, you are all my warm market, my cold market, super cold. We are all strangers, yes or yes? Ang kakilala ko pala dito, hi, si Jennifer Corpus from Visayas, North Cotabato. Siya,
asawa siya ng asawa siya ng katrabaho ko sa MCOR. Yes, okay. Yan, kailangan nating pag-aralan. Kaya kung mayroong mga workshops, wag tayong mag-absent because the function that you need is the function that you miss is the function that you need. So, ano ba yan? Kailangan nating pag-aralan ang marketing plan. Nandyan, pwede natin dyan sa natin, sa businessownerspro.com, ay matalo kayo ni Eddie Beth from Visayas North Cotabato. Parang memorize na niya ang Business Owners Pro. So bago pa lang siya, and congratulations to Eddie Beth. Wala pang pala to since nag-enroll siya ng 90 days. More than 3 persons talaga ang ma-STP-han niya everyday. So virtual class to Eddie Beth from Visayas North Cotabato. And take note, meron siyang 6-month-old na baby. Dala-dala pa niya kasi walang magbabantay. So, know how to teach and use the ABC rule. Teach B to become A. So halimbawa ako si A, kailangan si Bridge. Turuan ko na siya as early as now because magiging A din siya. Yes or yes? Kaya gaya kay Ate Janet, yung pagpunta ko dyan, pagpunta ko dyan, si letter D siya. Ngayon, letter A na siya dyan sa mati. Kaya Ate Janet, then, next is, ano pa? Paspasan ko lang ito, how to be an effective A. Ano na naman? This is a duplication business. You must be easy to understand and easy to duplicate. Di ba sabi nga dito, sabi ng mentor ko noon, sabi niya, simple lang ako mag-talk. Sabi ni Sir, di ba, yung upline ko noon, yung mentor upline ko, simple lang dapat natin gawin. Huwag na natin complicate, huwag na masyadong mag-overthink dito because ang business natin napaka-simple lang. It's very simple but not easy. Simple siyang gawin pero hindi siya easy ang process is because tayo ang ginabago dito. So kailangan kung mag-STP ka, kung kasama mo yung downline mo, kailangan as simple as reading lang yung ating duplication, yung ating business plan. And of course, sino mga walang business plan dito, mag-order na kayo. Pwede na tayo maka-order sa Jansan, hindi na sa Cebu City. So the easier for you to duplicate, the bigger your group will be. The faster your group will grow. Hi! So next slide natin is, how to become an effective A? Of course, regular attend trainings and develop your own style. Kung sino dyan, hindi na yung pasok na kayo. It's your responsibility na magpasok dito. Okay, Norman, open your camera. Nakita ko dito. Then, dito, and always excited. Always be encouragement and must show up even if C cancels the meeting. Ano bang ibig sabihin yan? Halimbawa lang, si A. Alam niyo si A? Sino nga si A? Yung upline na dinala nyo. Si B is yung bridge. What if nag-ask ng time sa kay A, nag-time si bridge, nag-ask ng time sa kanyang upline, tapos yung upline niya very busy, di ba? Very busy yung upline. Siyempre, di ba? Nag-ask na appointment si B kay A na kausapin si C, yung client. Ano yun ba? Nakasubay ba kayo? Nakasubay. Okay. Yes. Yes, okay. Yes. Okay, Ma'am Maitel. Tapos, di ba sabi ko, bago lang talaga ito nagsimula. So, always, yung sabi ko nga, di ba, halimbawa lang na si B, si A is yung apply natin, tapos si B is nag-ask ng time kay A kasi kakausap niya yung prospect niya na si letter C. And of course, for example, magkita sila sa coffee shop. Then ito naman si A, nilagay na niya sa weekly plan niya, then si B, nag-expect din kay C. Siyempre, si B, nag-communicate talaga kay C. What if that day, hindi dumating si C? Nandun na si letter A, yung upline mo sa coffee
shop. Of course! How to become an effective A? Huwag kayong magalit. Huwag kayong ma-frustrate kay letter B. Kasi ma-discourage din yan. Hindi din yan gusto ni letter B na hindi siya siputin ng prospect niya, di ba? So, anong being an effective A, kailangan i-encourage natin. Normal lang yan. Hindi lahat ng appointment mapostro. Lalo na, di ba, alam naman natin si letter C. Paasa yan sila. Kung buntis na, makabuntis yan si letter C, marami na yung anak. Di ba, sa atin? No, napabuntisan na lahat ng mga distributors. Kaya we are here to discourage, to encourage our letter B or yung downline natin. So, ano pa? Ano pa ba? How to be an effective A? Be well-informed and knowledgeable about MLM. Dapat mag-study na tayo as early as now because we will become letter A. So, raise your hand nga. So, thumbs up nga dyan kung sino ang magiging letter A na. Excited na maging letter A, maging apply. Wow! Si Eddie Pen, sino pa? Si Marijo. Okay, yung ba? Si Ma'am Irene, si Ma'am Eileen. Wow! So, di ba magiging letter A na tayo, kaya si Christian, may dalawa ng downline sa Mitsayap kailangan. Alamin na natin, kailangan mas marami tayong alam kaysa sa downlines natin. Nakaka-discourage naman kung mas marami pang alam yung downline natin sa atin. So, ano pa? Kailangan natin, ano pa? How to use ABC rule. Remember that you are A, B. Halimbawa, ikaw si B. Eto, take note, before you bring your C to meet your A, you must first give your A the background of C. Use the form. Ano yung sabi? Before mo dalhin apply mo sa client mo or sa prospect mo, kailangan ang obligation ni B is ipakilala si letter, ipakilala natin yung yung prospect natin. Alam mo, ma'am, di ba, going there, kung halimbawa magkasama kayo papunta sa coffee shop, going to coffee shop, kailangan, ay ma'am, alam mo, yung family background dito, yung trabaho nito, ganito yan siya. Tapos, ma'am, gusto niya, napainom ko na ito siya ng intra, blah, blah, blah. Kailangan, well-informed introduce na based on background. Yes, tama, Ma'am Feline. Then, ano ang gusto mong, di ba, sabi ko nga, ano ang gusto mong mangyari? Anong gusto mo? Gusto mong tulungan yung client mo. Yun ang always kong sinasabi sa inyo, every time na ilapit yung downline nyo sa akin, huwag naman sabihin nyo lang, ma'am, ito yung prospect ko, ma'am, ma'am, siya yung prospect ko, ma'am, tapos alis na kayo. Sandali lang, ma'am, ha, mag-CR muna ako. Ay, hindi ko alam yan. Anong topic namin? Or, kung hindi nyo nandun lang kayo. Ano ba, sinamahan ko kayo sa bahay ng prospect. Kasi closing natin. Kung wala kayong in-input, kahit na in-input mo na sa akin yung tayo pang dalawa doon sa sasakyan, pero pagdating sa prospect, kailangan introduce mo, sabihin ni Bridge kay A na, ma'am, alam nyo ba, sample lang ha, alam nyo ba ito si Ma'am? Oh, grabe, very excited siya. Gustong-gusto talaga niya mag-join sa natin, sa business natin. Kaya lang, ma'am, ang problema niya, wala siyang money. So, anong gawin niya, ma'am? Yun ang sabi ni Marijo sa akin, di ba? Kaya marali ako nakapasok. So, alam ko yung needs nila. Tapos, alam ko kung saan ako papasok. Kaya madali lang kami doon. Naka-closing. Parang nagawa na namin lahat. So, next is, ano ba? How to use ABC rule. Remember that you are A. Before you bring your C to meet your A, you must first give your A the background of C. Diba? Use the form. Or discuss the needs of C with A. Alam niyo yan. I-discuss yung sabi ko sa inyo, ano ba ang need ng client mo? At bakit niya gustong mag-join ng lifestyles? Bakit hindi pa siya naka-join until now? Diba? Dapat
8 a.m., meron tayong blah blah blah. Diba? Ganun pala. Then, ikaw din naman sige, ahead. One day ahead, i-confirm mo na naman si letter C. Diba? Para hindi, para ma-remind din si letter C. Then si letter C, basta ikaw ang bridge dyan sa dalawa. So next naman is, ano pa? So, how to be how to become a good bridge. Gusto niyo malaman? So you have to support A. Paano? Paano ba? Pag pinakilala mo nga, of course, example na lang sa office. Or, halimbawa sa labas tayo. Magsabi ka lang, ma'am, itong si ma'am, si Norman, ma'am, alam mo, wala daw siyang kakilala, ubos na daw yung kakilala niya, ma'am. Anong gawin natin sa kay Norman, ma'am? Adi, ako, yung si A naman, ganito Norman, tapos nakita ko si Bridge nag-cellphone. Ay, mag-jogging na si Bridge, mag-jogging, kasi parang tapos na yung role niya. Hindi niya i-support si A. Dapat i-support mo. Diba? Or, ma'am, iwan mo na kita, ma'am, ha? Haba sa online, may meeting. Yan. Ay, ma'am, iwan mo na kita, ma'am, ha? Kasi meron na akong appointment. Bigyan talaga natin ng time. Diba? I-support mo si letter A. Okay? Yes or yes? Marami ba kayo natutunan? And of course, how to become a good bridge. Pay attention and listen. Pay attention and listen. Huwag kang magsalita kung hindi ka ipasalita ng upline mo. Kasi nasa momentum na si upline, ay, ikaw din, yes ma'am, yes, alam mo yun. Ikaw, magbiga-biga na din, di ba? Di ba, napaka-excited natin. Gusto talaga ni Bridge. Ako, naging Bridge ako noon. Gusto kong may idagdag. Ay, grabe, problema ko din yan noon. Mag-interrupt talaga ako kay na Ma'am Tess, yung upline ko, pagkausap niya yung prospect ko. Kaya pala hindi makabanat yung upline ko, nawala siya. Ay, sana ako. Or kung dito sa online naman, kung ano naman, kung dito introduce mo yung si letter A is kailangan naka-mute ka. Ha? Baka naman may magsigaw-sigaw din sa background mo, madistorbo si letter A and si letter C. Then, si B din is take note. You have to take note. Kasi noon, yung ako nga, yung sinamahan ako ng upline ko, nag-record ako kung ano yung sinasabi ng upline ko. Kasi hindi ko alam. Tapos, i-review ko siya. Pagdating sa bahay, i-review ko. Then, mag-take notes ka talaga kasi marami kang matutunan pag samahan ka ni upline. Take notes, samahan ka ni upline. Hindi para makabenta, ha? Take note, samahan ka ni upline para nakinig dyan si Ma'am Jacqueline. Yes, para ka matuto. Kasi timing yan. Baka, sinamahan ako na upline. Hindi man kami nakabenta. Hindi siya marunong. No! Timing yan. Maybe. Hindi lang kayo, yung dalawa yung team ba, hindi mo siya na-edify, or wala kayong communication book, or hindi pa talaga niya time. Maraming reasons, di ba? Kaya, ang pinakamaganda dyan is, kailangan is makinig ka kasi tinuturuan ka ni letter A, ni apply mo. Then, ano yan? Huwag pakausap hanggat hindi na ABC. Mayroon kasi magturo ako sa yung ABC kung paano yung form. So, give info to A. Then, use of office facilities. Dapat yung office, pwede natin ang ground talaga natin yung sa atin yung home court talaga natin, mas maganda kung dalahin natin sa office. Kahit na wala pang hope, pwede natin dalahin, pwede tayo mag-meet sa office. Alam niyo kung bakit very effective yan? Kasi marami akong na-close yan sa office. Nakita lang kami, mag-buy siya ng 1B ticket, pero nasa office, pinakilala ko siya sa mga GMDs, then closing ko siya, then marami
marami masyadong mga pinagtulungan namin hanggang sa nilabas niya yung credit card niya. Pagtapos ng swipe, tulala na siya. Tulala na si letter C. Parang nabudol. Pero alam mo naman, maganda naman yung intention natin, di ba? Ano pa? Ano pa? Marami kayong natutunan. Pwede kayong mag-raise ng question. Any question? Ala, ano yan? May format tayo, ma'am. Paano ba? Paano ba tayo magpakilala sa ano? Sa... Teka muna ha. So, ang format natin, kailangan meron tayong rules. Ma'am, grabe talaga. Di ba maganyan ka? Di ba grabe talaga, ma'am? Bisaya man tayo na. Ma'am, pag ano, yan, mag-shades ako, mag-shades. Yan. Ayun, kitang-kita ko na. Di ba? Ano yung format? Di ba, hindi naman natin alam paano ba magpakilala? Di ba, Norman? Di natin alam? Hindi natin alam ano ba ang format. So, bigyan ko kayo ng format. Ang sample format natin, ano, wow, grabe talaga. Ma'am, ay, alam mo, prospect, ay, grabe talaga itong si ano natin, no? Yung si apply natin, grabe talaga. Alam mo ba, isa siyang dating empleyado lang sa M4 ngayon. Ganyan, isa na siyang, nakapunta na siya, bla bla bla. Or, alam mo ba, si dating OFW, galing ng Dubai, pero ngayon, alam mo, ginawa na yung business full-time. Marami na siyang napuntahan, nakabili na siya ng bongo. Ay, sorry. Nakabili na siya ng Ford Everest, no? Tapos, ito, di ba? Kailangan, views na grabe. Yung sabi nga na, mag-exercise tayo dito, puro grabe, di ba? Grabe talaga. Yung background niya, dapat alam natin yung background niya, tapos yung achievement. Tapos, what's in it for me? Ano ba ang gusto mo sa kanya? Di ba? Ano ba ang gusto mo sa prospect mo or kay letter C na ipaabot di letter A? Di ba? So, alam niyo na kung bakit. Alam niyo ba, busy masyado itong si letter A. Kaso lang, binigyan tayo ng time. Very blessed tayo. Yan talaga ha. And very busy yan siya. Pero wag ka lang masyadong mahiya sa kanya because passion niya talaga ang magtulong ng tao. Di ba? Para hindi din siya ma-intimidate. So next is, ano pa? Do's and don'ts. Kailangan, don't interrupt when your mentor is talking. Okay? Yan na yung mga don'ts. Kung a-apply mo is talking, don't interrupt kasi baka madisturbo siya. Or, hi, din kay tata, kay Texon, so need masyado natin ito. Don't interrupt when your mentor is talking. Kung nag-talk na yung mentor nyo, huwag kayong mag-interrupt like, alam nyo ma'am, ano pa talaga ma'am, tapos iba yung topic mo. Or, alam mo ma'am, nasa climax na yung apply mo, is i-interrupt mo kasi very excited ka. Parang may gusto kang iduga nga. So, don't build up your prospect. Halimbawa lang, sa harap, lalo kayo ng tatlo sa ABC, sa isang table, maganyan ka. Diba, alam mo ma'am, ito yung prospect ko, ano siya ma'am, sa insurance, ito, magaling talaga ito sa insurance ma'am, ano na ito siya ma'am, grabe talaga ma'am, ano na ito siya, top 1 ito sa insurance, and marami na siya nabili na sasakyan ma'am, yung bahay niya nga ma'am, ay ang laki-laki. Kung yan ang i-build up mo kay A, anong mangyari? Naka-encounter na ako ng ganyan. Ako ang na-intimidate. Pinasama ako dun, hulo. Tapos ako noon, wala pa masyado akong travel. Tapos mas maraming travel yung sa letter C. Diba? Oh yes, na-experience mo yan. Diba ba yun? Na-experience mo, diba? So don't edify your mentor in front of your prospect. Kaya nga mayroon tayong drama. Kaya nga sabi ko,
mentor mo. Tapos parang scripted ang dating pag harapan. Ay, alam mo, ma'am, ito si, ano, ma'am, ito si Ma'am Mary. As, alam mo, Nawala ka, ma'am. Walang sound. Yes, wala. House. downlines. Huwag nyo naman, ano yung downlines na yung i-down yung mentor nyo. Don't down your mentor. Halimbawa lang, yung ano sa prospect nyo nga, di ba? Kung mag-ano ka, mag-edify ka, di ba, sa likod. Alam mo yan, si Mami, talaga magaling talaga yan siya. Ano yan siya, dati siya ano sa law, pero, still lang, mag-ano ka lang dyan. Makinig ka lang dyan kasi yung witness talaga niyan, di ba, clear yan siya. I-down mo. Alam mo, hindi masyado yan siya magaling, pero wala ka kasing choice, kaya mo kasi nandyan ngayon. Kaya sa kanya, ipakilala lang kita sa iba, pero siya man ang nandyan, huwag niyong iganyan, ha? Kasi para lang kayong, di ba, para kayong kumuha ng baril na pinutok niyo sa inyong paa. Take note, empower your mentor. Pag sira, kahit na ayaw niyo yung mentor niyo, tayo ang makabenefit. Alam niyo kung bakit? Kasi matulungan kayo ni mentor. What if, or yung apply nyo, what if si A ayaw mo, apply mo, hindi, ayaw mo na sa kanya, tapos i-down mo siya sa mga downlines niya. Sino ang mahihirapan? Diba? Halimbawa, si B ayaw niya kay letter A. Tapos ipausap niya sa mga downlines niya. Ngayon, pag makatalikod si letter A, siraan ni letter B si A sa mga downlines niya. Ano mangyari? Siyempre, ang lugi dyan si letter B. Kasi si letter B, kasi para business mo yan. Sinaraan mo yung dapat kakampi mo. Okay? Don't lie. Don't be OA. Ano ngayon? Kung mag-edify ka, alam mo yun si Ma'am B, ay, naku, international marketing director yan, pero nakapili na yan ng aeroplano. Ang hindi totoo. Diba? Dapat lahat ng edification natin is totoo, ha? Huwag kayong maging okay. So next is ano pa? Ito yung mga dogs. So, use power words. Kailangan yung mga grabe talaga, no? Use C to A. Introduce C to A. Alam nyo? Introduce C to A. And take note, dapat may matching. Matching, alam nyo yung matching? Or mirroring? Sa office nga, kung mayroon kayong dala dyan na prospect, tapos nag-break time, huwag nyo hayaan sa upuan. Kailangan, i-introduce nyo. Halimbawa, yung sa office, na-introduce nyo na sa akin, huwag na kayong mag-stop. Kailangan malikot yung mata nyo. Kasi nandun na yung prospect. Uy, alam mo ba yan? Yan si Norman. Alam mo yan si Norman? Oh, dapat ikaw, marites ka, libakera ka in a good way. Kasi magamit mo yan lahat nasa room. Don't utter bad words kasi magamit mo yan lahat sa room. Kahit na si Norman, guilty, magamit mo yan. Alam mo yan, si Norman? Karpintero lang yan siya. Totoo yan, ha? Si Norman is a panday. Is a karpintero si Norman. Pero naglabas siya ng 100,000. Alam mo kung bakit? Kasi naintindihan niya itong business nito. Kasi alam niya dito magbabago ang buhay niya. Yun, dun,
ganyan kayo. Okay? Pag mag-hope tayo, don't be silent. Kailangan mag-comment ng tubo. Ang ganda pala talaga ng intro. Wow! Thank you very much sa nag-product talagang. Thank you sa speaker. Ang galing-galing. Naintindihan namin. Ganon. So, introducing to at least 2 to 3 mentors. Dapat hindi lang yung apply lang talagang hanggang sa taas. May genealogy tayo. Share, don't train. Kailangan i-share mo lang. I-share mo lang yung ano mo, yung benefit mo dito. Then comment kung may mga live na mga hope. Chuwarira. Ano ba yan? So next na lang, ano, hindi ko masyadong next is, meron pa ba? Okay. Okay, wala na no. Madali lang kasi ito. So, meron ako idagdag ha. Meron ako idagdag dito sa ano natin. Marami ba kayo natutunan? Asang mag-thumbs up kayo? Etchus. Okay, si Ma'am Piling. Si Ma'am Edipet. So, kailangan how to become a good egg. Ang greatest takeaway ko dito, ako as yung naintindihan ko dito ha, kasi ako, hindi lang naman ako si A, si D din ako, naging D din ako, and I can say na kilala ako sa pagiging, yung ang specialty ko is edification, kaya lumaki yung business ko. Alam niyo ba na hindi ako nahihirapan yung process ko dito sa lifestyles? Because I'm a user. Lahat, ibakera ko, ibang pinakilala ko lahat, even ngayon, kung alam nyo lang, di ba, kung sino dyan, kausap ko sa, di ba, ginapakausap ko, kahit na si Maitel, alam mo, ito siya, di ba, sino pa dyan, kailangan gamitin natin lahat, kaya don't ever utter yung negative words to everybody, kasi yan lahat, kahit, di ba, si Crossline, kahit na Crossline, edify mo pa rin yan. Kasi, magiging business mo rin. Katulong mo rin yan sa business mo. Pag siraan mo yung Crossline mo, hindi mo na siya magagamit. And of course, magkasabi din yung prospect mo, anay, di ba Kira, man din nag-invite sa ako, di ba? Sabihin natin ang culture natin dito, alam mo talaga ang culture sa lifestyles, never utter negative words to everybody, to anyone, even to yourself. Saan mo ay bugo, ang bugay ko ba? Yung mga ganun, never din, ha? So, ano ba, mag-greatest takeaway. Tapos na tayo. Okay, recap lang yon. So, tapos na tayo.